Good morning everyone. Good afternoon sa mga nanonood ng gabi. Kasi sinabihan ako comment section hindi na daw good morning, afternoon na daw. Nanonood siguro yun ng afternoon. Anyway, so for today's video, pupunta tayo sa Laguna, Calamba para magpa-upgrade ng crush bar. Papalagyan natin siya dito mga parts. Dito, additional lang. And also, papalagyan natin ng pannier bracket. So yun naman talaga ang purpose natin. So dinadahan-dahan lang natin tong ating motor for traveling going to our main goal. Punta tayo ngayon sa Laguna. So magpapagawa tayo ng bracket. Medyo malayo-layo yung lugar Gusto ko lang siyang tiisin para at least makapagbiyahe tayo ng konti kahit paano, para hindi naman tayo laging nasa bahay lang nakatambay itong ating motor. It was really meant for long drive, not for short drive. 60 kilometers, so 1 hour and 23 minutes ang biyahe natin. Makakarating tayo ng 7:48. Time check for today is 6:24 in the morning. Itong PIA o PIAAAAA pag nabasa talaga to, pumapangit yung busina oh. Nagiging bungol. Alam mo yung bungol sa Bisaya? Bingi. Ay nako, it's a Monday today. So going to work on a Monday is not a privilege. It's a sacrifice. Dito sa pagmomotor, ang babantayan mo talaga yung ibang nagmomotor. Yung kapwa rider mo talaga hindi yung sasakyan. Speaking of mainitin na ulo, meron yung inaaway ako sa sa YouTube. Maganda na yung Z1 niya. Okay naman yun, maganda naman talaga yun. Wala naman ako, no question asked brother. Legend, sabi mo nga, di ba? Legendary. Pero hindi ako yung nag-away sa'yo. Hindi ako yung nagsabi na wala kang big bike. But tamaan yung ego mo, Brad. Sabi niya, it's the performance, it's not the resale value. Well, ayoko i-compare yung motor ko sa'yo. Sabi mo nga, may big bike ka rin, di ba? Pero hindi ako yung nagsabi nun. Yung isang nag-comment dun, sinabihan siya, may big bike ka ba? Ikaw siguro wala, di ba? Ginaganon siya. Tapos ako na yung inaaway. Natatawa na lang ako. Anyways, God bless to you brother. Ride safe always sa Z1 mo na mga napakaganda. Sabi mo nga legendary motorcycle yan hindi legendary na, ikaw na. Kami naman wala naman kaming inaano kung legend kami or hindi. Basta importante gumagana yung motor, hindi nasisira, maalaga. As long na gumagana ng maayos at hindi ka nasisiraan, okay yun. Doesn't matter kung anong gano, kahit Rusi pa yan, tatawagin mo legendary. Ang alam ko talagang legendary yung mga BMW kasi legend talaga yun. Kasi nakailang trip to around the world na yun mga BMW. Pero yung Z1 I don't think na nag-trip na around the world. Yung mga legend talaga yun, yung matatawag mong legend. Baka sa Pilipinas lang legendary yun kasi yung mga dating mga vlogger or gumagamit niyan, diba? So kaya siguro naging legend sa kanya. Naaway niya ako, wala naman akong sinasabing masama. Pag natamaan talaga ng ego, wala talaga Pinaglalaban nito. Siya naman nauna na nagsusuplado sa akin. Comment niya, try mo kaya mag 550. Kasi try mo kaya mag AK 550 kasi mas magaan yun kaysa 400 exciting. Hindi. Ito lang yung parts. Kaya pa sila yung weight distribution ng AK 550 tsaka yung 400 magkaiba. Yung sa 550 nasa baba yung bigat. So parang itong 750 na Honda, nasa baba yung bigat pero napakabigat niya. Pero hindi mo halata, hindi mo ramdam yung bigat niya pag nagde-drive ka. Hindi ka gaya sa exciting na malin ka lang ng konti. Nasa taas kasi ang heavy nun or nasa gitna.
alin ka lang ng konti, usang area, natutumba ako noon sa parking. Kakaiba yun, parts. Kaya masabi niyo siguro mas mabigat yung exciting, pero in fact, in reality, hindi. So mabigat syempre yung malaking displacement. Ano pa naman to? Tapos sinasabihan pa ako na ano, sumali ka kayo sa Keep Ko Exciting group para may matutunan ka. O diba? Siya yung suplado eh. Tapos kaya sinabihan siya ng isang nag-comment, may big bike ka ba? O yan na, umiral na yung ano niya, ego niya. Ikaw wala, meron ako Z1 Legendary. O diba? Para siyang tanga. Sorry parts ah, natatawa lang ako sa'yo. Wag ganun. Hindi naman kita inaaway eh. Kasi kung pinipilit mo talaga, ito yung mga tao na magaling sa ano, sa mga tourist, parang photography lang. Maraming ganun. Marami pag nakahawak ng camera, alam mo, ang gagaling sa tourist eh. Pag nilagay mo sa event, kulelat eh. Sarap sabihin, lumayas ka na nga dito sa harap ko. Mga ganun ba? Maraming ganun. Yung mga mahilig sa ano, sa tourist na kala nila marunong na sila. Maraming ganyang photographer. Ang galing sa ano, tourist. Kasi alam mo, dapat kasi F8, F9, mga ganun, o F2 yung gugamitin mo, mga ganun. Yung F, yung mga sinasabi kong F, ito yung mga aperture, mga parts. Anyway, sa photography yun. So, ganun nga. Natatawa lang ako sa kanya. Natatawa lang talaga ako. Hindi ako nagagalit ah. Funny lang siya. Funny siya. Ayun. So, ayoko mag-pretend na marami akong alam. Kasi una-una ako, napaka basic pa ng alam ko sa motor. Pero sa photography, hindi ko rin masabing magaling ako. Kasi ang dami kong kulang na. Pero kakainin kita ng buhay pag nasa event tayo. Matulala ka na lang pag nagsishoot tayong dalawa. Galit siya. Galit na galit. Shout out sa'yo, Juan Luis. Ayan, na-mention ko na yung pangalan mo. Juan Luis, shout out sa'yo. Kung sino ka man at kung nasaan ka man, diyan ka na lang ha. Diyan ka na lang. I-drive mo na lang yung Z1 mo na Legendary. Nasabi mo nga legendary siya. Hindi kita inaaway, Brad. In fact, natutuwa ako sa'yo eh. Yung nag-away sa'yo, yung isa, hindi ako. Inasabi ko lang sa'yo na mas mabigat yung 550. Parang galit na galit ka. Hindi ka niniwala. Mas mabigat talaga 400, Brad. Hindi pwede yung gano'n. Diba? Sinabihan pa akong bobo, leche. Hay, mainit pala tong jacket ko. Itong set kasi na orange na red-orange na napili natin mga parts, maganda siya talaga. Ang problema, medyo mainit siya. Medyo lang naman, hindi naman sobrang totally mainit. Kaya ako lang naman ginamit to ngayon kasi feeling ko maganda kasi gamitin to sa gabi. Gabi na ako makakauwi. Parang ganun ang mangyayari. Feeling ko lang. By the way mga parts, marami akong nababalitaan na maraming namamatay ngayon ha. Ingat kayo lagi mga parts. Huwag kayong magkumpiyansa. Lalo na yung mga nakamotor, mga magagandang motor. Diyos ko, huwag kayong magkumpiyansa mga parts. Kasi delikado talaga. Saan ba ito pupunta tong maliit na bike nito? Uy, di ba dapat expressway ka dong? Ayan na. Ayan na, nahuli ka na. Ala. Expressway ka dong. Ay, Diyos ko. Nakalimutan niya siguro, no? Makawa naman. Na mabigyan siya ng justisya. Dito sa expressway mga parts, ang ginagawa ng mga nagbi-big bike dito mga parts, lalo pag may mga auxiliary lights, binubuksan nila yan. Ang purpose niyan mga parts, baka kasi isipin nyo nagmamayabang lang kami. Kasi kung titingnan mo kasi sa video, nagbi-blink siya eh. Pero kung tutuusin, hindi siya nagbi-blink talaga. Hindi siya nagbi-blink. Nagbi-blink siya dahil sa yan, sa shutter speed ng camera. Hindi niya kaya. Kaya nangyayari dyan mga parts, kung
akala mo talaga nag-flicker siya, nag-blink sa camera, when in fact hindi siya nag-flicker. Tingnan mo tong daan dito, delikado to ba? Oh, ito tong daan dito. Ayun, oh, yung uneven yung yung kalye. Delikado sa motor to. Pinabahan ako dun So hindi siya talaga nagbi-blink kasi alam naman namin na bawal yung magbi-blinker ka kasi hindi naman tayo police. Kasi may nag-comment kasi sa comment section during our trip going to, or round trip going to Infanta Quezon, bakit daw binubuksan yung blinker, when in fact hindi kami nagbi-blinker kasi bawal yun. Alam naman namin yun, so don't worry about that. We actually aware about the rules and regulations dito sa highway. Kaya lang namin binubuksan yung aming extra headlight kasi we just want to be visible sa likod ng kotse. Kasi may times kasi mga parts bigla-biglang sila sumisingit, so they don't know na may mga motor sa likod na mabilis din tumakbo. Kaya yun ang dahilan doon, hindi yun sa pagmamayabang. We do it cautiously with a purpose. So yun ang reason namin. Hindi siya dahil sa mukha siya nagbi-blink. Actually hindi siya nagbi-blink. Siguro kung nakita mo yung reflection sa kotse, yung aking auxiliary light, alam mo nagbi-blink siya, pero actually hindi siya nagbi-blink. So anong oras tayo makakarating? 41 minutes, 51 minutes, 7:53, almost 8 o'clock. Sakto lang. Anong ko traffic dun eh. First time ko pumunta ng Calamba na nakamotoran, mag-isa. Yeah, let's see what will happen. Always remember to pray before you take off, no? Kasi, importante yun. Huwag kayong kumpiyansa talaga. Laging ipipray para at least kung madisgrasya man kayo, punta na kayo ng langit. Pero sana naman hindi, Lord. Pabuti mo ako ng 75 years old, Lord, tsaka bigyan mo ako ng maraming sakit. Yung mga ganun. Ayoko nang lumagpas na ng 80. Katakot to. Nakakatakot yan mga ganun. Usually iniiwasan ko yan eh. Takot yan kasi minsan baka biglang mag-break, mahulog sa iyo lahat yung mga container na yan. As much as possible iwasan nyo yan mga parts, container van, mga ganon. Oh, tinan mo, malapit na oh. Pinusinahan siya. Tapos na tayo dito. Nakaban ako sa'yo dong. Reflection natin sa ilaw oh. Siguro nakikita nyo nag-flicker, nagbi-blink. Hindi yan nagbi-blink mga parts, steady lang yan, walang blinking dyan. Nakakabili na ako ng bracket for this, tapos ilalagay ko na lang dito para talaga rekta yung aking mukha sa dashboard. Ayoko kasing nakayuko-yuko pa eh. Yung mata ko medyo delikado. Ayun na ang traffic. Sabi ko na nga ba traffic dito eh. Tayo na natin yung ating aux line. Kasi nasa syudad na tayo. Syudad Kanlubang. So buong araw to mga parts ha. Buong araw natin gawin to. Papagawa natin sa kanila yung ating crash bar. Ito lang yung pinunta talaga natin dito para magpagawa. Ipapaulit ko tong crash bar ko sa baba eh, para hindi na ako matatamaan ng crash bar pag bumababa yung aking dalawang paa. Mas lumapad yung aking pagbaba ng paa. Sana magawa nila ng paraan, kasi mas priority ko yung crash bar dito sa harap, sa baba eh.
kaysa dun sa pannier bracket. Sa kanila pwede hintayin eh, basta nakaschedule ka. Nakaschedule ako today. Sulok-sulukan pala to. Busina ko naging normal na lang. Hindi na siya hindi na siya yung typical na parang normal na lang siya na busina. Bingil nga, bungol. Oh, yeah. Ay, parang best pa ko lang, bungol din yan eh. Pero okay lang yan. Para hindi masyado magagalit yung mga tao sa atin. Sorry, pindot. One way, tapos liko pa. Sharp naman ito. Sharp siya. Saan ba tayo pinapapunta? Dami naman pasikot-sikot dito. Subdivision pala to. Baka mahaba yung vlog ko ngayon mga parts ha. Pasensya na kayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kalayo itong pinuntahan ko. Dito pala talaga sila. Layo nila. Dagat na to. So nandito tayo sa Calamba, Laguna. Yan, sa JC DGR or JCOM Metal Fabrication Corporation. Ay, sana darating sila kasi taga rito lang naman daw sila. So yun nga mga parts, papalagyan natin dito ng extra guard. Tapos ito, actually kahit wala, ito lang muna yung priority ko. Tapos ito tatanggalin ko dito, lalagay ko siya dito sa ilalim. Saka ganun dito. Ayan siya dito. Ayan dito. Tapos gusto ko meron din dito, maliit lang support. Gusto ko lang i-modify ng konti na mas maganda, mas hindi sagad dito. Hirap kasi pag tumayo eh, dekengkeng yung ano, nakabukaka yung paa mo. So mas maganda pag wala to, hindi na masyado bukaka yung paa mo. Magpapalagay tayo ng bracket dito kasi yung last na nakita ko kasi bracket para siyang bilog eh. Ayoko kasi nun, gusto ko square lang kasi marami akong ilagay kasi baka nga hindi bag ang ilagay ko dun eh. Meron nung gusto kong pantali lang talaga. Ang purpose ko lang talaga dun is para siyang crash bar, no? Na ang mangyari para siyang crash bar. Pattern yan. Meron silang 160, 400. Saan pala kayo nagpapa-powder coat? Meron po kami isang plant, sa plant 1 sir. Meron kayo talaga sarili? Opo. Okay, good. Dito rin sa barangay na rin. Nice. Yan. Ganda. Okay yan bro. Wala pang gumawa yan, tayo pa lang. Tayo pa lang ako sir. Kaya maganda yan talaga, maganda idea yan.
Ito rin? Ha? Ito rin. Pinakasagad din siya. Baba mo na lang ng konti. Pinakasagad ko na siya sa ilalim. Okay lang. Okay, gabi na. Okay, time check is 7 o'clock in the evening. Kanina pa ako ng alas 8 dito at hindi pa tapos yung ating pinapagawa dito sa shop. Medyo matagal pala. So, more or less, baka makauwi ako nito alis ako dito ng mga 9 o'clock ng gabi. Kasi 7 o'clock na, ipapa-powder coat pa nila. Matatagalan nga ito. Gumawa kasi sila ng pattern for their next customers para at least so in case na may magpagawa ng SADB, mas gusto nila yung design ko na ginawa. Mas maganda kasi talaga eh. Polishing na lang, polishing. So pag tumatayo ko sa motor, natatamaan yung pa ako dito. So this one, hindi na siya natatamaan. Dito lang banda, pero hindi siya ganun ka worst as before. Mas maganda na ito ngayon compared dati. Saka yung bracket na pang pannier ko, mas maganda. Mas matibay na siya. Alright. Oh, okay ah. Wala na. Ano na. Okay lang yan. Kaya nga tinawag crash bar yun eh. Yan. So nakababa na dito. From the original is dito yan eh. So pag nakababa yung pa ako, matatamaan ko. Ngayon hindi na. Kabila, kita mo na rin ha. Well protected na ang motor, pwede na itumba. Wag naman. Pwede na itumba. So bracket tayo. Wow. Pero hindi naman siya basta-basta makakalasan, ano? Hindi po sir. Parang gasket siya eh. Pogi Brad, pogi talaga. Wow, grabe, ang ganda talaga. Alam mo kung ano yung nasa isip ko, puro yun talaga nangyari, Brad. Nag-reserve mo talaga yung tabingi lang siya dito ng konti. Pero okay lang. Tinan mo, mahawakan mo nga eh. Tinan mo dito. Diba, no? Tabingi lang siya. So, okay lang. Basta hindi lang siya maputol, ha? Hindi naman? Oo. Medyo ano lang siya, tabingi siya dito. Ayan, natapos din ang ating gwapo nito, oh. Dito lang ka problema eh. Tabingi. Oh, di naman malata yan kasi papaitimin ko to. Pero next time ha, wag niyong gawin yan sa iba. Wag niyong gawin sa iba yan. Oh, di ba? Wala na masyadong ano dito sa ilalim. Hindi sa bagal na sa Oo. yung paa niyo. Kung gaganon-ganon lang. Masyadong mahaba. Oo, nakaganon. Ito kasi dati, nakaganon talaga. Oo. Ito at least kahit paano eh. Komportable kayo. Oh, mas ano na siya. Mas at least okay na. So finally, tapos na rin ang ating pinagawa. Yeah. Salamat at shout out kay Julius na may-ari ng Jaycom. Bakit ako pinapadaan dito? Wala namang daanan. Gago talaga itong ano oh. Hirap pa naman mag-ikuto. Tinan mo. Ayun, hindi na ako pinapadaan. Kaya muna. Loko-loko to ah. Pinapadaan dyan. Walang iya naman to. Anyway, so thank you so much for listening guys. Natapos din yung ating bracket sa Jaycom. Bracket thingy. So pinagtiyagaan ko talagang pumunta rito kasi alam ko magaling yung gawa nila.
medyo may mga flaws lang ng konti, siguro mga 10%, pero okay lang yun. At least sa next na gawa nila, ayos na nila. Hindi naman ako ganun ka choosy or ka OC, kasi palagay lang naman siya ng bag, pero pwede na sa akin yun. So far happy ako, sobrang happy ako, kasi nasunod yung gusto ko mangyari dito sa crush bar. Ang singil sa akin mga parts, kasi fully customized ko na yung GB crush bar ko. Ang singil sa akin 3.5, so additional 3.5 sa pannier bracket. Yun nga, may flaws lang ng konti yung pannier bracket, which is okay lang, tolerable naman siya. Hindi naman siya yung hindi siya tolerable. May putol kasi, may cut kasi siya, kaya dapat hindi siya kinat eh. So nung pag weld nila, doon nagka problema. Pero okay lang sa akin yun mga parts. Ako kasi hindi ako maarte, so ang akin lang is aesthetically speaking, pwede na, diba? So okay na sa akin yun. Mukhang matibay naman siya mga parts. Diba? So hindi na mahirap hindi na mahirap yung pagbaba ko ng paa. Okay na siya talaga. Wala na akong problema masyado. So problemahin na natin pag-uwi. Pero time check is 9:25 in the evening. Dumating tayo doon ng mga alas 8 ng umaga. So 9:25. Grabe. Ilang oras yun? 12 hours? Natapos din. Tapos ang last nilang inayos is yung ilaw nga, in-adjust. So kung gusto niyo magpagawa doon mga parts, teka muna, ang question pala dito mga parts, bakit hindi ako bumalik dun sa Muntinlupa? Sa Muntinlupa kasi mga parts, wala silang sariling tawag nito, powder coating device. Ito kasing sa sa Jaycom meron sila eh. So mas okay yung ganun, mas madali siyang kaya mo talagang hintayin, pero kailangan mo talaga maghintay. Hindi naman ako na bored. So far hindi naman ako na bored, and so far very happy ako. So again, just in case mga parts ng paggawa kayo doon, punta lang kayo dito. Medyo laanan nyo na talaga ng oras at magpa-schedule kayo. Ako kasi talaga nilaanan ko ng schedule to eh, today. Thank you so much for listening, and always remember guys, stay safe, ride safe, pray before you leave. God bless, bye.